Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon, guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell, guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Robert Tolentino, shout out kay RB Tuya. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2426 hanggang 2430. Tumawa si Ranyi, saka nag-wave ng kamay at sinabing, kahit sabihin ko sa'yo, anong silbi? Kahit mahanap mo siya, anong magagawa mo? Nang marinig ang mga salitang ito, naging seryoso ang ekspresyon ni Ge Jonglin, at ibinaba niya ang kanyang baso at nagtanong, ayaw mong sabihin sa akin na ang auctioneer ng Shengli ay isang master, hindi ba? Sa opinyon ni Ge Jonglin, maaaring hindi sinasadyang nakuha ng auctioneer na ito si Shengli, dahil hindi maaaring ay auction ni Jishi ang kayamanang ito. Kung nakuha mo ito ng hindi sinasadya, posibleng mahanap ang lokasyon ng Shengli kung mahahanap mo ang taong ito. Ito ay isang kaakit-akit na bagay para sa sinuman. Oo, tumanggo si Ranyi at sinabing, no way, old man. Don't lie to me. Hindi makapaniwalang sabi ni Ge Jonglin. Hindi lang siya naniwala, mukhang kainahinala rin ang dalawang kabataang sumunod sa kanya. Dahil walang posibilidad na magkaroon ng ganoong bagay. Bagamat makapangyarihan ang Supreme Master, mayroon ding mythical realm na hinahabol ng bawat Supreme Master. Si Shengli ang kanilang pinakamalaking pag-asa sa paghahangad sa banal na kaharian. Sino ang magsusubaste ng pag-asa? Isa pa, paanong ang isang magaling na tulad ni Jishi ay kapos sa pera? Bagaman hindi ko alam ang dahilan, maaaring isa siyang dakilang master. Kaya ayokong mapunta ka sa kanya. Alam na alam ko ang sama ng loob mo. Kung may conflict sa pagitan mo at niya, gagawin ko, mawala ang saya ko sa future life ko. Sabi ni Ranyi. Sinabi ni Ranyi kay Ge Jonglin noong unang panahon na mas mahaba pa ang buhay niya kaysa kay Ge Jonglin. Kaya nang sabihin niyang mawawalan siya ng saya, naunawaan ni Ge Jonglin na natatakot siya na masaktan niya ang amo at mawala ang kanyang buhay. Ngunit si Ge Jonglin ay nag-aatubili pa rin na maniwala na ang auctioneer ay isang mahusay na master, dahil ito ay isang bagay na walang dahilan. Are you kidding me? Pero paano ka po si Jishi sa pera? Nagtataka si Ge Jonglin. Di ba sinabi ko na, hindi ko alam ang dahilan, pero hindi talaga may kukumpara ang kaharian niya sa pamilya Gemo. Sa mga salitang ito, tumakbo si Hiden saglit, nagpatuloy, ikaw rin ay isang napakatalino na tao. Hindi mo ba alam ang pinagmulan ng banal na Castanyes? Sa palagay mo ba ay may mga banal na Castanyes sa labas ng madilim na kagubatan? Si Ge Jonglin ay may marangal na ekspresyon. Bukod sa madilim na kagubatan, wala pa siyang narinig na holy chestnut sa ibang lugar. Bukod dito, sinasabing ang mga kondisyon ng paglaki ng banal na Castanyes ay nangangailangan ng malakas na exotic na hininga ng hayop bilang nutrisyon, na siyang dahilan din kung bakit ang banal na Castanyes ay makakatulong sa mga tao na mapabuti ang kanilang kaharian. Napabuntong hininga si Ge Jonglin. Kailangan niyang paniwalaan ang sinabi ng dati niyang kaibigan, ngunit nabigo siya. Naisip niya na makakakuha siya ng mas mahahalagang bagay sa pamamagitan ng relasyon nila ni Ranyi. Ngayon ay tila nagde-daydream siya. Paano makakakuha ng banal na Castanyes ang mga ordinaryong tao? You don't have to sigh. With the financial resources of your Ge family, it's not impossible to get this holy chestnut. Are you not satisfied to get one? Sabi ni Ranyi. It's only this time that I'm afraid it's not as simple as you think. Dumating na ang buong royal family. I'm afraid the Ge family is powerless. Sabi ni Ge Jonglin na may mahinang mukha. Kung ikukumpara sa mga ordinaryong malalaking pamilya, ang pamilya Ge ay may lubos na kalamangan,
ngunit sa pagkakataong ito ay iba na ang sitwasyon, na kinasasangkutan ng napakaraming tao, at ilang pamilya ay handang ibigay ang lahat para sa kapakanan ni Shengli, na gagawing lubos ang sitwasyon ng pamilyang Ge, nakakahiya. Tumanggo si Ranyi. Ang pagkahumaling sa Shengli ay lampas sa imahinasyon ng kalikasan, at ang halagang handang bayaran ng malalaking pamilyang iyon ay lampas sa imahinasyon. Bagamat hindi pa nagsisimula ang auction, naisip ni Ranyi kung gaano kabanggas ang auction na ito. Yuge family have a weak heart, hindi mo ba ako nakakalimutan? Naiinis na sabi ni Ranyi. Naiintindihan ni Ge Jonglin ang ibig niyang sabihin. Si Ranyi ay nananatiling mababang profile sa loob ng napakaraming taon sa Fengshan City, ngunit siya talaga ang kumokontrol sa kalahati ng negosyo ng auction house. Ang kanyang mga mapagkukunan sa pananalapi ay kahanga-hanga din. Sa tulong ni Ranyi, mas malamang na manalo si Ge Jonglin sa Shengli sa auction. Ngunit bilang isang matagal ng kaibigan, hindi payag si Ge Jonglin na gawin ito. Sa oras na iyon, dahil sa biyaya ni Ranyi na Nagel iligtas buhay, hindi nagawang linangin ni Ranyi, na nagparamdam kay Ge Jonglin na may utang siya kay Ranyi, at ang utang na ito ay lampas sa kakayahan ni Ge Jonglin na bayaran. Ngayon, gusto pa rin niyang kunin ang pera ni Ranyi, na lalong hindi katanggap-tanggap kay Ge Jonglin. Sa oras na ito, ang bantay ay dumating upang tumakbuhi at sinabi sa kanya, "Panginoon, may dumating na muli sa pinto." WHO. Tanong ni Ranyi. Pamilya Ziman Chang. Sabi nung guard. Nang marinig ang tatlong salitang ito, nagbago ang mga mukha ni Yi at Ge Jonglin. Hindi ko inaasahan na darating ng personal si Ziman Chang. Nagnganga ang mga ngipin ni Ge Jonglin. Ang pamilyang Ziman ay isa pang malaking pamilya matapos piyansahan ang pamilya. Kahit sa kasagsagan ng pamilyang Beilang, ang pamilyang Ziman ay mababa lang ng kaunti. Matapos masira ang pamilya ng piyansa, naging unang pamilya sa Imperial Court ang pamilya Ziman. Bukod dito, ang pamilya Ziman ay hindi pinaghigpitan ng korte ng Imperial dahil sa malapit na relasyon ni Ziman Chang at Emperor Zun. Mukhang hindi madali para sa pamilyang Ge na manalo kay Shengli. Sabi ni Ranyi sabay buntong hininga. Personal na lumabas si Simon Chang, na sapat na upang ipakita na ang pamilya ni Simon ay dapat magkaroon ng kapangyarihan ng banal na Li, at ang kanyang hitsura ay tiyak na magpapahuli sa maraming pamilya sa pag-iisip tungkol dito. Kung tutuusin, walang gustong masaktan si Ziman Chang. Mag-aalala ang lahat na isusuot ni Ziman Chang ang sapatos pagkatapos, kahit dumating si Simon Chang, gagawin ng aking pamilyang Ge ang kanilang makakaya. Hindi kumbinsido na sabi ni Ge Jonglin. Tumanggo si Ranyi. Si Ziman Chang ay karapat-dapat nakatakutan, ngunit sa ilalim ng tukso ni Shengli, sulit na subukan ng pamilyang Ge, pumunta ka muna sa likod bahay, at makikipagkita ako sa Ziman Chang na ito sandali, sabi ni Ranyi. Tatlo sa escort ni Ge Jonglin ang nanguna sa likod bahay. Maya-maya, lumitaw ang isang matandang may puting buhok sa harap ni Ranyi. Ang kanyang mahabang buhok ay hindi nakatali, at ang hangin ay umiihip, na may pakiramdam ng kawalang kamatayan. Tumayo si Ranyi, yumuko at magalang na sinabi, "Hindi ko akalain na makikita ko pa si Mr. Simon sa buhay ko. Napakalaking kapalaran ko talaga." Tinuya ni Simon Chang ang pambabula na ito, at dahil sa kanyang posisyon, hindi niya pinansin si Ranyi, kaya walang galang na sinabi niya, "Dapat mong malaman ang layunin ng aking pagdating. Sa kasong ito, hindi ko na kailangang magtanong, more questions, do you?" May sariling rules ang auction house. Sana maintindihan sila ni G. Simon, sabi ni Ranyi. Malamig na ngumuso si Simon Chang at sinabing, "May rules ba sa harap ko?" Si Simon Chang ang panuntunan. 2 taon na ang nakalilipas, nakipag-ugnayan si Ranyi sa pamilya Ziman. From his feelings that time, alam niyang mayabang ang pamilya Ziman. Sa isang auction, nasugatan nila ang isa't isa dahil sa ilang simpleng pag-aaway, at ang kanilang saloobin ay labis na mayabang. Sa opinyon ni Ranyi, si Ziman Chang, bilang pinuno ng pamilyang Ziman, ay dapat na mas pinigilan, dahil hinding-hindi niya gugustuhing sirain ang pamilya Ziman dahil sa kanyang pagmamataas. Kung tutuusin, ang pagpiyansa sa pamilya ay isang aral na dapat matutunan. Kahit na may kakaibang relasyon sa pagitan ng pamilya Ziman at Emperor Zun, hindi ito ang tagapagligtas ng buhay ng pamilya Ziman. Pero hindi naisip ni Ranyi na mas mayabang si Ziman Chang. Kinakatawan niya ang mga patakaran.
Hindi ba niya inisip ang emperador bago niya ito sinabi? Sa Imperial Court, maglakas loob na sabihin na sila ang mga patakaran. Sino pa ba ang naruroon maliban kay Emperador Zun? Mr. Simon, you have your rules. May rules ang auction house. Hindi sila may kukumpara, sabi ni Ranyi. Tumaas ang sulok ng bibig ni Ziman Chang, gumuhit ng malamig na ngiti, at dirdiretsong tumakbo kay Yi. I'll give you one last chance. Sana kayanin mo, sabi ni Simon Chang. Huminga ng malalim si Ranyi. Sa pagharap sa panggigipit mula kay Simon Chang, ang kanyang pinakamahusay na pagpipilian ay ibunyag ang impormasyon ng Aaron. Sa ganitong paraan lamang niya masisiguro ang kanyang kaligtasan. Ngunit sa parehong oras, kailangan din niyang mag-alala tungkol sa Aaron. Kung ang taong ito ay isang malakas na tao sa matinding kapaligiran sa pag-aaral, sa sandaling ibunyag niya ang pagkakakilanlan ni Aaron, wala pa ring magandang resulta. Pasensya na po Mr. Simon, sabi ni Ranyi. Sa sandaling nahulog ang mga salita, tumakbo si Yi na lumipad palabas. Isang pader ang gumuho dahil sa impact ni Ranyi. Si Ranyi, na bumagsak sa lupa, ay bumulwak ng isang bibig ng dugo at labis na napahiya. Lumapit si Simon Chang para tumakbo muli kay Yi at sinabing, limitado ang pasensya ko. Kung ayaw mong mamatay, huwag mong sayangin ang oras ko. Ang cool ng puso ni Ranyi. Masyadong determinado ang ugali ni Simon Chang na maaaring mamatay na talaga siya ngayon. At kahit na hindi siya mamatay ngayon, sa impluensya ng pamilya Zeman, si Ranyi ay hindi magiging ligtas sa Imperial Court sa hinaharap. Sa oras na ito, biglang dumating ang boses ni Ge Zhonglin, Simon Chang, huwag masyadong linlanggan ang mga tao. Laming-galinga si Simon sa kanyang tinig at sinabing may paghamak, ano ka, maglakas loob kang sabihin sa akin kung ano ang gagawin. Ayaw munang magpakita ni Ge Zhonglin, ngunit matapos marinig ang ganoong kalaking balita, hindi niya kinaya. Matapos makita ang kalunos-lunos na sitwasyon ni Ranyi, hindi niya magawang pumikit dito. Hindi sana mabubuhay si Ge Zhonglin hanggang ngayon kung hindi nagligtas sa kanya si Ranyi. Ngayon ay nasa panganib si Ranyi. Kahit na masaktan niya si Ziman Chang, magiging mas malakas si Ge Zhonglin. Ge Zhonglin, ang pinuno ng pamilya Ge. Sabi ni Ge Zhonglin. Ge pamilya. Ngumisi si Simon Chang at sinabing, wala akong narinig tungkol sa pamilyang Ge. Hindi mo ba alam kung sino ako? Kilala rin ang pamilya Ge sa Imperial Court. Bagamat hindi ito kasing impluensya ng pamilya Zeman, maaari itong ituring na isang sikat na pamilya. Alam ni Ge Zhonglin na hindi niya narinig ang tungkol kay Ziman Chang, ngunit hindi niya ito pinansin. Pinuno ng angkan ng Zeman, hindi karapat-dapat ang aming pamilyang Ge na ituring mo, ngunit ito ang aking kaibigan. Kung manggahas kang saktan siya ng walang dahilan, gagawin ng aming pamilyang Ge ang aming makakaya upang mapabagsak ka. Sabi ni Ge Zhonglin na may matigas na ugali. Nang marinig ito, natawa si Simon Chang, dahil biro lang iyon sa kanya. Napakamayabang ng maliit na pamilyang Ge. Mukhang hindi malayong mapuksa, sabi ni Simon Chang. Patayin ang pamilya. Nagulat si Ge Zhonglin sa dalawang salitang ito. Alam niya na hindi mahirap para sa kapangyarihan ng pamilya Simon na makamit ito, o kahit isang maliit na bagay. Talagang may ganoong kakayahan si Mr. Simon, ngunit hindi maaaring pumikit dito si Emperador Zun. Sabi ni Ge Zhonglin. Hindi mo ba alam ang relasyon ng pamilya Zeman at ng Emperador? Tumawa si Simon Chang. Alam ni Ge Zhonglin na may mga salitang hindi masabi, ngunit sa oras na ito, kailangan niyang sabihin, ang relasyon sa pagitan ng pamilya Zeman at Emperor Zun ay kilala sa Imperial Court, ngunit dapat na malinaw kay Mr. Zeman na ang Emperador Zun hinding-hindi papayag ang pamilya Zeman na magkaroon ng batas sa korte ng hari. Kung maglakas loob kang balewalain ang korte ng imperial, ang pamilyang Zeman ang pangalawang pamilya ng piyansa. Pati si Ran ay nagbago ang mukha ni Yi. Hindi niya inaasahan na sasaktan ni Ge Zhonglin si Ziman Chang para mailigtas ang sarili. Halos nasa gilid ng apoy ang galit na mga mata ni Simon Chang. Inihambing niya ang pamilya Zeman sa pangalawang pamilya ng piyansa. Ito ang paraan para mamatay. Ge Zhonglin, napakatapang mo. Sigaw ni Simon Chang. Ngayong nabigkas na ang mga salita, kailangan ni Ge Zhonglin na manatili dito kahit na damaykit siya sa kanyang ulo. Ginoong Simon, kahit na igalang ng emperador ang kanyang mga kamag-anak, hindi niya pipilitin ang iba. Sabi ni Ge Zhonglin. Mabuti, mabuti, mabuti.
Sinabi ni Simon Chang Lian ang tatlong magagandang salita, sapat na upang ipakita kung gaano siya galit ngayon. Inihambing ni Gedjonglin si Emperador Zun. Naglakas loob ba si Ziman Chang na ikumpara si Emperador Zun? Kung maglakas loob siyang gawin ang hindi ginagawa ni Emperador Zun, hindi ba niya pinapansin si Emperador Zun na nakabalat kayo? Sa oras na ito, ang pagbebenta ng castanhas sa Feng Shopping Mall ay hindi ang ginawa ng Royal Court, ngunit alam ni Simon Chang na ang emperador ay dapat na nakapila. Kung kumalat ang nangyari sa lumang bahay, masasabihan siyang walang galang sa emperador, na hindi magandang bagay para sa pamilya Ziman. Tignan ko kung hanggang kailan magtatagal ang pamilya Mungge. Naiwan ang pangungusap na ito, lumakad palayo si Simon Chang. Napabuntong hininga si Gedjonglin. Bagamat darating ang paghihiganti ni Ziman Chang sa malaot madali, at least ngayon ay nailigtas na nila ang kanilang mga buhay. Okay ka lang ba pumunta si Gedjonglin para tumakbo kay Yi at tinulungan siyang tumayo? Walang magawang umiling si Ran Yi at sinabing, kayo ni Ziman Chang ay naghiwalay ng mukha, na isang mapangwasak na dagok sa pamilyang Ge. Mapapanood ko pa ba siyang patayin ka? Iniligtas mo ako sa mga taong iyon, at ngayon ako, niligtas kita. We're even, sabi ni Gedjonglin. Si Ran Yi ay may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Ito ay hindi kahit na. Sinisikap ni Gedjonglin na iligtas siya sa lahat ng buhay ng pamilya Ge. It's not the same thing at all, ano ngayon ang gagawin mo? Naayos na ang kasal. Maaga o huli, si Simon Chang ay makikipag-ayos sa iyo, at ang pamilya Ge ay walang anumang pagtutol, tanong ni Ran Yi. Umiling-iling din si Gedjonglin. Ano ang dapat nating gawin? Wala siyang ideya sa kanyang isipan. Kung tutuusin, kaharap niya ang unang pamilya ng Imperial Court. Ang ganitong uri ng puwang sa lakas ay maaaring be made up sa anumang paraan. Nang makitang hindi nagsasalita si Ji Zhonglin, naisip ito ni Ran Yi at sinabing, marahil ito ay isang paraan para humingi ng tulong sa kanya. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!